Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa mismong sandaling ito, habang unti-unting sumisikat ang araw at ang mundo ay naghahanda para sa panibagong simula, isang matinding panawagan mula sa langit ang bumalot sa aking puso. Ito ay isang panalangin, isang malalim na pag-asa, para sa bawat isa sa inyo na nakikinig. O, Panginoon naming Diyos, dakilang tagapagbigay ng lahat ng biyaya, sa panibagong umagang ito, lumalapit kami sa iyong luklukan ng grasya. Nagpapakumbaba kami, O Diyos, at humihiling para sa bawat kaluluwang uhaw na nakikinig sa tinig na ito. Naway ang iyong kapayapaan, na lumalampas sa lahat ng pagkaunawa, ay bumalot sa kanilang puso at isipan. Gabayan mo sila, Panginoon, sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat sandali ng araw na ito. Tanggalin mo ang anumang pag-aalinlangan, anumang takot, anumang kabigatan na bumabalot sa kanilang diwa. Pagkalooban mo sila ng biyaya na sapat, ng karunungan na kailangan, at ng kalakasan na nagmumula lamang sa iyo. Naway ang umagang ito ay maging simula ng walang hanggang daloy ng iyong patnubay at kagandahang loob sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ganyan. Sa simpleng panalangin, sinimulan natin ang isang paglalakbay. Isang paglalakbay na magdadala sa atin sa pinakapuso ng kung bakit ang paglalaan ng umaga sa Kanya ay ang pinakamahalagang pamumuhunan na maaari nating gawin para sa ating buong araw, sa ating buong buhay. Marahil ay nagising ka kanina na may bigat sa dibdib, o marahil ay nababalutan ka ng libo-libong tanong kung paano mo haharapin ang mga hamon ng araw na ito. Nasaan ang kapayapaan na hinahanap mo? Nasaan ang direksyon na kailangan mo? Ang sagot, mga kapatid, ay hindi mo kailangang hanapin ng malayo. Ito ay nagsisimula sa pinakasimpleng kilos ng pananampalataya, ang pagluhod, pagtaas ng kamay, o simpleng pagbubulong ng iyong puso sa Diyos sa pagsisimula ng iyong araw. Nakita ko ang napakaraming tao, mga minamahal kong anak, na nagmamadali sa paggising. May agarang tawag sa trabaho, may agarang obligasyon, may agarang listahan ng mga gagawin. At sa pagmamadali na iyon, nalilimutan natin ang pinakamahalagang susi sa isang araw na puno ng biyaya at patnubay. Ang Diyos ay hindi isang dagdag sa iyong listahan ng gagawin, Siya ang mismong pundasyon ng iyong araw. Walang magandang istruktura ang tatayo ng matatag kung walang matibay na pundasyon. At ganoon din ang iyong araw, ganoon din ang iyong buhay. Kung hindi mo sisimulan sa Kanya, paano mo aasahan na magiging maayos ang takbo ng lahat? Maraming beses sa aking sariling buhay, nakita ko ang kapangyarihan ng isang umagang inilaan sa panalangin. At sa kabaligtaran, nakita ko rin ang kaguluhan na dulot ng isang umagang pinabayaan, kung saan ang aking sariling kagustuhan at pagmamadali ang nanguna. Ang umagang panalangin ay hindi lamang isang ritual, ito ay isang pakikipag-ugnayan, isang pag-aling ng iyong puso sa puso ng Diyos. Ito ay ang sandali kung saan ipinaubaya mo ang iyong sarili, ang iyong mga plano, ang iyong mga alalahanin, sa Kanyang kamay. At sa paggawa nito, mayroong isang kapayapaan na bumubuhos sa iyong kaluluwa, isang kalinawan na gumagabay sa iyong mga desisyon, at isang kalakasan na naghahanda sa iyo para sa anumang hamon na darating. Mayroong isang matinding kasinungalingan na ibinubulong ng kaaway sa ating isipan tuwing umaga, wala kang oras. May mas importante kang gagawin. Kaya mo na yan. Huwag kang mag-alala. Ngunit ito ay isang bitag, isang silo na idinisenyo upang ilayo ka sa pinagmulan ng iyong lakas at kapayapaan. Ang umagang panalangin ay hindi pag-aaksaya ng oras, ito ay pamumuhunan. Ito ay paglalaan ng unang bahagi ng iyong araw, ang pinakamalinis at pinakatahimik na bahagi, sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay. Sa paggawa nito, pinaparangalan mo ang Diyos, at sa pagparangal mo sa Kanya, pinaparangalan ka Niya. Ang paggising at pagharap agad sa mundo na walang patnubay ng Diyos, ay parang pagmamaneho sa isang madilim na kalsada na walang ilaw. Maaari kang magpatuloy, ngunit gaano ka kasigurado sa iyong direksyon? Gaano kadalas ka mabubulaga sa mga butas o biglaang liko?
Ang patnubay ng Diyos ang ilaw na nagbibigay liwanag sa iyong daan. Ito ang hisis ng iyong kaluluwa na tinitiyak na hindi ka maliligaw sa gitna ng ingay at kaguluhan ng mundo. At ang umagang panalangin ang iyong pagkakataon upang i-download ang mga direksyon na iyon, upang tanggapin ang pag-navigate na kailangan mo. Mayroong isang lalaki na aking minamahal, isang tao na naranasan ang matinding kapangyarihan ng umagang panalangin sa kanyang buhay. Noong una, siya ay abala, nagtatrabaho ng higit sa 60 oras sa isang linggo. Ang kanyang buhay ay tila isang walang katapusang karera. Gabi-gabi ay pagod na pagod siya, at tuwing umaga ay gigising siya nang may takot sa mga gawain na naghihintay sa kanya. Ang kanyang pamilya ay nagdurusa dahil sa kanyang kawalan ng oras at pagod na emosyon. Ang kanyang kalusugan ay bumaba. Ang kanyang pagtulog ay gulong-gulo. Walang kapayapaan sa kanyang puso, tanging ang tunog ng ingay at pressure ng kanyang trabaho. Nagtatrabaho siya bilang isang manager sa isang malaking korporasyon at ang responsibilidad ay napakabigat. Feeling niya, nasa gitna siya ng isang walang katapusang giyera at unti-unti siyang naubusan ng bala. Ito ang kanyang intimate context. Dumating ang punto kung saan halos bumigay na siya. Isang gabi, matapos ang isang napakabigat na araw na puno ng pagkabigo at galit, habang nakaupo siya sa kanyang sala, nakita niya ang kanyang asawa na tahimik na lumuluha. Hindi dahil sa away, kundi dahil sa pag-aalala para sa kanya, sa kanilang pamilya, at sa direksyon na patungo ang kanilang buhay. Ang kanyang mga anak, na dati puno ng buhay, ay tila nalulungkot din ito ang kanyang krisis profunda. Ang emosyon na bumalot sa kanya ay isang halo ng pagsisisi, awa sa sarili, at matinding pagkalito. Anong nangyayari sa akin? Bakit ko sila sinasaktan? Bakit hindi ko mahanap ang kapayapaan? Ang mga tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Ang kanyang kaluluwa ay umiiyak, ang kanyang espiritu ay humihikbi sa sobrang sakit at pagod. Ito ang kanyang emosyon kruda. Sa kalagitnaan ng matinding emosyon na ito, habang nakatitig sa kisam na tila naghahanap ng sagot, isang kislap ng liwanag ang pumasok sa kanyang isipan. Naalala niya ang kanyang ina, na lagi niyang nakikitang lumuluhod at nagdarasal tuwing umaga bago pa sumikat ang araw. Naalala niya ang kapayapaan sa mukha ng kanyang ina, sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan nila noon. Sa sandaling iyon, isang matinding pananabik sa kapayapaan ang bumalot sa kanya. Nagdesisyon siyang subukan. Nagpasya siyang bumalik sa ugat ng kanyang pananampalataya. Kinabukasan, bago pa tumunog ang alarm clock, nagising siya. May bumubulong sa kanyang diwa na bumangon at lumuhod. Ito ang intervention divina. Sa simula, mahirap. Ang kanyang isip ay puno ng ingay ng mga listahan ng gagawin ng pagod. Ngunit nagpatuloy siya. Nagdasal siya ng simple, direkta, mula sa puso. Humingi siya ng gabay ng kapayapaan ng lakas. Inilahad niya ang lahat ng kanyang alalahanin sa harap ng Diyos. At nangyari ang hindi niya inaasahan. Sa loob lamang ng ilang araw, may nagbago. Hindi agad-agad nawala ang kanyang mga problema, ngunit nagbago ang kanyang pananaw sa mga ito. Ang dati niyang kinatatakutan ay naging mga oportunidad para sa paglago. Ang pagod ay napalitan ng isang kakaibang lakas na hindi nagmumula sa kape. Ang galit ay napalitan ng pasensya. Ang kanyang mga desisyon sa trabaho ay naging mas malinaw, mas may direksyon at mas epektibo. Ang dating kaguluhan sa kanyang bahay ay napalitan ng masayang tawanan at pag-ibig. Nagsimula siyang magkaroon ng mas maraming oras para sa kanyang pamilya, kahit na ang kanyang trabaho ay kasing abala pa rin. Ang kanyang kalusugan ay bumuti at ang kanyang pagtulog ay naging mahimbing. Ito ang resulta konkreto. Ang kanyang karanasan, mga kapatid, ay hindi natatangi. Ito ay isang universal na prinsipyo. Ang paglalaan ng umaga sa Diyos ay nagbubukas ng pintuan sa kanyang biyaya at patnubay. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pagiging tapat.
Ang pagkilala na hindi mo kayang gawin ang lahat sa iyong sarili, at ang paghingi ng tulong mula sa pinakamakapangyarihan. Ito ay nagpapatunay na sa bawat isa sa atin, anuman ang ating sitwasyon, ang paglapit sa Diyos sa umaga ay magdadala ng pagbabago. Ito ang aplikasyon universal. Kung nagawa niya, magagawa mo rin. Hindi lang siya. Lahat tayo ay may kakayahang simulan ang ating araw ng may kapangyarihan at pagpapala ng Diyos. Ngayon, bakit mahalaga ang iumaga? Bakit hindi na lang sa gabi o tanghali? Mayroong isang natatanging kapangyarihan sa paglalaan ng umaga, ng pinakamaagang bahagi ng iyong araw, sa Diyos. Ang umaga ay ang panimula. Ito ang panahon kung saan ang ating isip ay pinakamalinaw, bago pa ito balutin ng mga alalahanin at stress ng araw. Sa umaga, ang mundo ay mas tahimik. Mas kaunti ang mga distorbo, mas kaunti ang ingay. Ito ang perpektong canvas para sa Diyos upang iguhit ang kanyang mga plano sa iyong puso. Sa Biblia, madalas nating makikita ang mga tao ng Diyos na bumabangon ng maaga upang maghanap sa Kanya. Si Jesus mismo ay bumabangon ng napakaaga upang manalangin. Hindi ito aksidente. Mayroong isang bagay na napakahalaga sa pagbibigay ng key first fruits ng iyong araw sa Diyos. Ito ay isang pahayag ng iyong pananampalataya, isang deklarasyon na siya ang iyong unang pag-ibig, ang iyong unang priority. Ang biyaya at patnubay ng Diyos ay hindi lamang para sa mga espesyal na tao. Ito ay para sa iyo. Ikaw na nakikinig sa akin ngayon. Kung minsan, iniisip natin na ang biyaya ay ang mga malalaking bagay, ang paggaling sa sakit, ang paghahanap ng trabaho, ang pagkakaloob ng pondo. Ngunit ang biyaya ay nasa mga maliliit na bagay din. Ito ay ang kapayapaan na nararamdaman mo sa gitna ng kaguluhan. Ito ay ang lakas na makabangon ka kahit na pagod ka. Ito ay ang karunungan na magdesisyon ng tama. Ito ay ang kakayahang magpatawad. Ang patnubay naman ay hindi laging naririnig na tinig, kung minsan, ito ay ang panloob na kapayapaan na nagsasabing ito ang tamang daan. O ang pagiging sensitibo sa direksyon ng Espiritu Santo. O ang pagbukas ng mga pinto na akala mo ay sarado na. O ang pagkakilala sa mga taong kailangan mo. Kaya, paano natin masisimulan ang ating araw ng may biyaya at patnubay ng Diyos? Una, kailangan natin ang intensyon. Hindi ito aksidente. Kailangan mong maging sadyang maglaan ng oras. Magtakda ng oras. Mas maganda kung regular. Halimbawa, magsimula sa 1-0 tandang bawas 15 minuto. Gawin itong isang non-negotiable part ng iyong umaga. Kahit gaano ka kaabala, ang 1-0 minuto ay hindi isang malaking hininga mula sa iyong araw, ngunit ang epekto nito ay napakalaki. Ikalawa, kailangan ang katiyakan. Ang katiyakan na siya ay nakikinig. Hindi mo kailangang magkaroon ng perpektong panalangin. Hindi mo kailangang gamitin ang matatamis na salita. Magdasal ka lang ng taos puso. Ipahayag mo ang iyong puso. Ang Diyos ay nagmamalasakit at siya ay nakikinig. Ikatlo, kailangan natin ang pagpapakumbaba. Ang pagkilala na hindi natin kayang gawin ang lahat sa ating sarili. Na kailangan natin ang kanyang tulong. Minsan, akala natin ay malakas tayo. Akala natin ay kaya nating harapin ang lahat ng hamon ng mag-isa. Ngunit ang katotohanan ay, tayo ay nilikha para sa pagdepende sa Kanya. At sa pagpapakumbaba natin sa Kanya, doon natin nadidiskubre ang tunay na lakas. Ika-4, paglalaan. Ilalaan mo ang oras, ilalaan mo ang iyong puso, ilalaan mo ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga pangarap. Ibibigay mo ang lahat ng sa iyo sa Kanya. At kapag inilaan mo ang lahat sa Kanya, bibigyan Kanya ng lahat ng Kanya. Ang proseso ng umagang panalangin ay maaaring maging iba-iba para sa bawat isa. Para sa ilan, ito ay tahimik na pagmumuni-muni. Para sa iba, ito ay pagsamba na may musika. Para sa iba, ito ay pagbabasa ng banal na salita.
Walang isang kitamat na paraan. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging tapat ng iyong puso at ang iyong pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Maaari kang magsimula sa pasasalamat. Magpasalamat ka sa bawat bagong umaga, sa bawat hininga, sa bawat biyaya, maliit man o malaki. Ang pagpapasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan ng pagpapala. Pagkatapos, ihahayag mo ang iyong mga kahilingan, ang iyong mga pangangailangan, ang iyong mga alalahanin. Huwag kang matakot na sabihin ang lahat sa Kanya. Siya ang iyong Ama. Siya ang iyong pinakamalapit na kaibigan. Pagkatapos, kailangan ang pakikinig. Ito ay isang bahagi na madalas nating nakakalimutan. Ang panalangin ay hindi isang monolog, ito ay isang dialogo. Pagkatapos mong magsalita, maglaan ng oras upang makinig. Sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng panloob na kapayapaan, sa pamamagitan ng pagbubukas ng iyong puso sa kanyang tinig. Maaari siyang magsalita sa pamamagitan ng isang talata sa Biblia na nagliwanag sa iyong puso. Maaari siyang magsalita sa pamamagitan ng isang ideya na biglang sumagi sa iyong isipan. Maaari siyang magsalita sa pamamagitan ng isang damdamin ng kapayapaan na sumasakop sa iyo. Ang pagiging bukas sa kanyang patnubay ay mahalaga. Tandaan, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kapag inayos mo ang iyong umaga kasama siya, inaayos mo ang iyong buong araw. Ang umagang panalangin ay parang setting ng tono para sa isang musikal na piraso. Kung ang simula ay magulo, ang buong kanta ay maaaring maging magulo. Ngunit kung ang simula ay maayos, harmonyado, at may direksyon, ang buong kanta ay magiging maganda at kahanga-hanga. Ang panalangin sa umaga ay ang iyong pagkakataon upang kuhanin ang kanyang himig, ang kanyang ritmo, ang kanyang direksyon para sa araw. At huwag kang panghinaan ng loob kung hindi mo agad maramdaman ang pagbabago. Ang pananampalataya ay hindi palaging tungkol sa damdamin, ito ay tungkol sa desisyon. Ang paggawa ng desisyon na maglaan ng oras sa Kanya, kahit na hindi mo ito maramdaman. Ang pagtitiwala na siya ay gumagana sa likod ng mga eksena. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging isang saint para maranasan ang kanyang biyaya at patnubay. Ang kailangan lang ay isang bukas na puso at isang handang espiritu. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto, siya ay naghahanap ng may pagmamahal sa Kanya. Nakikita ko ang napakaraming tao na patuloy na naglalakad sa kanilang buhay na parang nasa isang paikot na daan, paulit-ulit na ginagawa ang parehong mga pagkakamali, paulit-ulit na nakakaranas ng parehong pagkabigo. At ang isang dahilan ay ang kawalan ng malalim na koneksyon sa Diyos sa simula ng kanilang araw. Ang panalangin sa umaga ay hindi lamang para sa mga spiritual na tao. Ito ay para sa lahat ng gustong magkaroon ng mas mahusay na buhay, mas malinaw na direksyon, at mas matibay na kapayapaan. Ito ay para sa mga magulang, para sa mga manggagawa, para sa mga estudyante, para sa mga naghahanap ng pag-ibig, para sa mga nalulungkot. Ito ay universal. Ang patnubay ng Diyos ay hindi lamang para sa mga malalaking desisyon. Kung minsan, ito ay para sa simpleng tanong na, ano ang dapat kong lutuin para sa hapunan, o paano ko haharapin ang taong ito na nagpapahirap sa akin? O anong salita ang dapat kong sabihin upang magbigay pag-asa? Ang kanyang patnubay ay nasa bawat detalye ng iyong buhay. At sa umagang panalangin, binubuksan mo ang iyong sarili sa bawat detalye ng kanyang kapangyarihan at karunungan. Ang biyaya ay hindi lamang pagpapala, ito ay din ang hindi mo deserving, ngunit ibinibigay pa rin niya. Ito ay ang kanyang pabor. Ito ay ang kanyang pagmamahal na bumubuhos sa iyo, kahit na sa tingin mo ay hindi ka karapat-dapat. Ito ay ang kanyang kapangyarihan na nagpapatuloy sa iyo, kahit na gusto mo nang sumuko. At ang lahat ng ito ay nagiging mas maramdaman, mas buhay, mas aktibo sa iyong buhay kapag inilaan mo ang iyong umaga sa Kanya. Huwag mong hahayaang nakawin ang pagmamadali at ingay ng mundo ang iyong pinakamahalagang oras sa Diyos.
Ang bawat sandali na ginugugol mo sa kanya ay isang binhi na itinanim mo para sa isang ani ng kapayapaan, kagalakan at tagumpay. Isipin mo, bago ka pa humarap sa iyong boss, bago ka pa humarap sa iyong mga anak, bago ka pa humarap sa iyong mga problema, hinaharap mo muna ang iyong Diyos. Ang kapangyarihan na idudulot nito sa iyong disposisyon, sa iyong pananaw, sa iyong kakayahang humarap sa hamon, ay hindi masukat. Ang mundo ay puno ng kaguluhan, ng pagkabahala, ng kawalan ng katiyakan. Ngunit mayroong isang kanlungan, isang ligtas na lugar, na maaari mong puntahan sa simula ng bawat araw. Ito ay ang kanyang presensya. At ang panalangin ay ang iyong susi sa pagpasok sa presensyang iyon. Sa kanyang presensya, may kapuspusan ng kagalakan. Sa kanyang presensya, may kalinawan. Sa kanyang presensya, may gabay. Ngayon, marami sa atin ang nagtanong, paano kung napakadilim ng aking umaga? Paano kung puno ng kalungkutan ang aking puso? Makikinig pa ba ang Diyos? Ang sagot ay isang matunog na, lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Ang Diyos ay isang manggagamot, isang tagapagbigay ng pag-asa. Kung ikaw ay umiiyak, kung ikaw ay nasasaktan, kung ikaw ay nangangailangan ng kagalingan, ang umagang panalangin ang iyong lunas. Ang iyong pagtawag sa Kanya sa umaga ay isang pagpapahayag ng iyong pananampalataya, na kahit na madilim ang paligid mo, may ilaw na naghihintay na sumikat sa iyong buhay. Ang patnubay ng Diyos ay hindi lamang para sa mga malalaking misyon sa buhay, ito ay para sa araw-araw na paglalakbay. Ito ay ang payo na kailangan mo sa iyong relasyon, sa iyong pinansyal, sa iyong kalusugan. Ito ay ang karunungan na kailangan mo upang maging isang mas mahusay na magulang, isang mas mahusay na asawa, isang mas mahusay na kaibigan. Ang biyaya niya ay hindi lamang isang pagpapala, ito ay isang pabor na nagbubukas ng mga pintuan, nag-aalis ng mga hadlang, at nagbibigay ng mga oportunidad na hindi mo inaasahan. At ito ay nagiging mas maramdaman sa ating buhay kapag inilaan natin ang ating mga umaga sa Kanya. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang panalangin ay para sa mga matatanda na at walang magawa. Ngunit ang panalangin ay para sa mga may ambisyon, para sa mga may pangarap, para sa mga nais na magkaroon ng epekto sa mundo. Bakit? Dahil ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa patnubay ng Diyos. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang pera, kundi kapayapaan, kagalakan at layunin. At ang lahat ng ito ay mas madaling makamtan kapag inuuna mo siya sa simula ng iyong araw. Huwag mong hahayaang nakawin ng teknolohiya o ng social media ang iyong unang oras sa umaga. Ilagay ang iyong telepono sa mode na Do Not Disturb. Ilaan ang unang 15 tandang bawas 30 minuto sa Diyos. Basahin ang kanyang salita. Manalangin. Isulat ang iyong mga iniisip. Makinig. Ito ay ang iyong sagradong oras, ang iyong personal na pagpupulong sa lumikha ng sansinukob. At ang bawat pagpupulong na iyon ay magdadala ng pagbabago, paglilinaw at kapangyarihan sa iyong buhay. Ang isang umaga na inilaan sa Diyos ay isang umaga na puno ng potensyal. Ito ay isang umaga kung saan ang mga imposibleng sitwasyon ay nagiging posible, kung saan ang mga saradong pintuan ay nagbubukas, at kung saan ang mga walang pag-asa na sitwasyon ay nakakahanap ng pag-asa. Ito ay hindi tungkol sa magic, ito ay tungkol sa relasyon. Ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa Diyos na maging Diyos sa iyong buhay. Sa bawat bagong pagising, may panibagong pagkakataon. May panibagong pahina sa aklat ng iyong buhay. Huwag mong simulan ang pahinang iyon na blanko o puno ng iyong sariling mga alalahanin. Simulan mo ito na may tinta ng biyaya at patnubay ng Diyos. Sa paggawa nito, ang bawat pahina ay magiging isang obra maestra, isang patotoo sa kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Ang umagang panalangin ay ang iyong armor para sa araw na darating. Kung lumabas ka ng walang armor, mas madali kang masusugatan. Ngunit kung nilagyan mo ang iyong sarili ng kanyang presensya,
ng kanyang salita, at ng kanyang patnubay, ikaw ay magiging hindi matitinag. Hindi ito nangangahulugan na walang hamon na darating, ngunit nangangahulugan ito na mayroon kang kapangyarihan at karunungan upang harapin ang mga ito. Kaya, sa sandaling ito, habang unti-unting lumalim ang ating pag-uusap tungkol sa kapangyarihan ng panalangin sa umaga, gusto kong magsimula kang magtanim ng binhi ng pagbabago sa iyong sariling buhay. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon, isang commitment. Hindi ito mangyayari ng kusa. Kailangan mo itong piliin. Piliin ang Diyos. Piliin ang kanyang biyaya. Piliin ang kanyang patnubay. Piliin na simulan ang iyong araw kasama siya. Mayroong isang pamilya na aking nakilala at ang kanilang buhay ay isang patotoo sa konsepto ng panalangin sa umaga. Noong una, sila ay nakakaranas ng matinding kaguluhan. Ang mag-asawa ay halos maghiwalay dahil sa mga hindi pagkakaunawaan at kawalan ng komunikasyon. Ang kanilang mga anak ay rebelyoso at walang direksyon. Ang kanilang bahay ay tila isang lugar ng labanan, hindi isang kanlungan. Ang kanilang sitwasyon ay tila imposible. Araw-araw, gumigising sila na may matinding takot sa magiging takbo ng araw. Puno ng despair ang kanilang mga puso. Sa gitna ng kanilang kaguluhan, isang gabi, ang ina ay nakarinig ng isang sermon tungkol sa kapangyarihan ng umagang panalangin. Sa simula, nag-alinlangan siya. Paano makakatulong ang panalangin sa lahat ng kanilang pinagdadaanan? Ngunit sa kanyang desperasyon, nagpasya siyang subukan. Nagpasya siyang magkaroon ng panalangin sa umaga, araw-araw. Nagising siya ng alas 5 ng umaga, habang tulog pa ang lahat. Tahimik siyang nagdasal. Hindi siya humingi ng malalaking milagro. Simpleng humingi siya ng kapayapaan, ng karunungan para sa kanyang pamilya, ng pagmamahal sa pagitan nila. Ito ang kanyang espesipikong panalangin. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting may nagbago. Hindi biglaan, ngunit tuloy-tuloy. Ang kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Nagsimula siyang makipag-usap sa kanyang asawa ng mas mahinahon, mas may pag-unawa. Nagsimulang maramdaman ng kanyang asawa ang pagbabago sa kanya, at sa huli, siya rin ay sumali sa kanyang asawa sa panalangin sa umaga. Nagsimula silang magbasa ng Biblia ng magkasama. Nagsimula silang magkaroon ng mas mahusay na komunikasyon. Ang kanilang mga anak ay nagsimulang maging mas mapagmahal at masunurin. Ang kanilang bahay ay naging isang lugar ng kapayapaan at pag-ibig. Ito ang dokumentadong milagro. Ang kanilang karanasan ay nagpalakas sa pananampalataya ng marami. Nagpakita ito na ang Diyos ay tunay, na siya ay nakikinig, at na siya ay may kapangyarihang magbago ng kahit na ang pinakamadilim na sitwasyon. Hindi ito isang kwento-kwento lamang. Ito ay isang tunay na kaso, isang patotoo na ang umagang panalangin ay nagbubukas ng mga pintuan sa biyaya at patnubay ng Diyos na hindi mo inaasahan. Mga minamahal, ang panalangin sa umaga ay hindi lamang isang formula, ito ay isang lifestyle. Ito ay isang commitment. Ito ay ang pagkilala na ang Diyos ang iyong pinagmulan, ang iyong lakas, ang iyong gabay. At sa paggawa nito, binubuksan mo ang iyong buhay sa isang daloy ng biyaya at patnubay na magpapabago sa bawat aspeto ng iyong buhay. Kung gusto mo ng kapayapaan sa gitna ng bagyo, umaga ang iyong kanlungan. Kung gusto mo ng kaliwanagan sa gitna ng kalituhan, umaga ang iyong ilaw. Kung gusto mo ng lakas sa gitna ng kahinaan, umaga ang iyong muling pagkabuhay. Ang pag-aalay ng umaga sa Diyos ay hindi isang pagbubukod ng sarili sa mundo. Ito ay ang paghahanda ng sarili upang maging isang pagpapala sa mundo. Kapag napuno ka ng kanyang kapayapaan, maaari kang maging kapayapaan sa iba. Kapag napuno ka ng kanyang pag-ibig, maaari kang maging pag-ibig sa iba. Kapag napuno ka ng kanyang karunungan, maaari kang maging karunungan sa iba. Ito ay isang ripple effect. Nagsisimula ito sa iyo, sa iyong umaga, at lumalaganap ito sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong komunidad.
Ang patnubay ng Diyos ay hindi laging madaling maunawaan sa simula. Minsan, ito ay parang isang palaisipan o isang landas na hindi mo pa nakikita ang dulo. Ngunit ang kanyang biyaya ay sapat sa bawat hakbang. Sabi nga sa salita ng Diyos, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking daan. At ang umagang panalangin ang iyong pagkakataon upang makuha ang ilaw na iyon. Ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang bumalik sa Kanya, upang humingi ng Kanyang direksyon, upang tanggapin ang Kanyang kapangyarihan. Huwag kang mag-alinlangan. Simulan mo ngayon. Kaya nga, anuman ang iyong pinagdadaanan, anuman ang iyong kinakaharap, anuman ang iyong hinaharap, mayroong isang paraan upang simulan ang iyong araw ng may biyaya at patnubay ng Diyos. Hindi ito komplikado. Ito ay simpleng paglapit, simpleng pagtitiwala at simpleng paglalaan. At ang gantimpala ay hindi masukat. Ang kapangyarihan na makukuha mo ay magpapabago sa iyong buhay. Ang kapayapaan na matutuklasan mo ay magpapatahimik sa iyong kaluluwa. Ang direksyon na matatanggap mo ay magpapadali sa iyong paglalakbay. Sa sandaling ito, aking minamahal, kung nakikita mo ang iyong sarili na uhaw sa kapayapaan, na naghahanap ng direksyon, na nangangailangan ng lakas, huwag kang mag-alinlangan. Ito ang iyong oras. Ito ang iyong sandali. Oras na upang palayain ang iyong sarili mula sa pasanin ng pagharap sa araw ng mag-isa. Oras na upang hayaang gabayan ka ng Diyos sa bawat hakbang. Oras na upang tanggapin ang kanyang biyaya na bumubuhos tulad ng sikat ng araw sa bawat umaga. Ngayon, itataas ko ang aking mga kamay at muli akong mananalangin para sa inyong lahat. Sa sandaling ito, maramdaman nawa ninyo ang bigat ng kapangyarihan ng Diyos na bumubuhos sa inyo, ang kanyang espiritu na kumikilos sa bawat sulok ng inyong kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara ko ang isang bagong umaga sa iyong buhay. Hindi lamang sa pisikal na araw, kundi sa bawat aspeto ng iyong pagkatao. Ang bawat bigat, bawat takot, bawat pag-aalinlangan ay umaalis ngayon. Ang ilaw ng Diyos ay sumisikat sa iyong landas. Ang kanyang biyaya ay bumubuhos ng sagana. Tinatanggap mo ang kanyang patnubay. Tinatanggap mo ang kanyang kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pagkaunawa. Tinatanggap mo ang kanyang lakas na nagpapahintulot sa iyo na harapin ang anumang hamon. Ang iyong umaga ay binasbasan. Ang iyong araw ay binasbasan. Ang iyong buhay ay binasbasan. Sa pangalan ni Jesus, umaasa at naniniwala ako na ang lahat ng ito ay matutupad sa bawat isa sa inyo na naniniwala. Amen. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, alam kong may isang bagay na gumalaw sa inyong puso habang kayo ay nakikinig. Ito ay hindi aksidente. Ito ay ang tawag ng Diyos. At sa sandaling ito, gusto kong gumawa kayo ng isang aksyon na magpapatunay sa inyong pananampalataya. Una, isulat ninyo sa mga komento ang kisisismulan ko ang aking araw ng may biyaya at patnubay ng Diyos, upang maipanalangin ko kayo ng personal at malaman ninyong hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ikalawa, paki-like ang video na ito bilang isang propetikong kilos ng pagtanggap ng kapayapaan, kaliwanagan, at saganang biyaya sa bawat umaga ng iyong buhay. Ang bawat like ay isang deklarasyon ng pananampalataya. At panghuli, ibahagi ninyo ang mensaheng ito sa 5 na taong alam ninyong nangangailangan ng kapayapaan, direksyon, at ng biyaya ng Diyos sa kanilang mga umaga. May mga taong naghihintay para sa ganitong uri ng pag-asa. Para sa karagdagang pagpapala at patnubay, siguraduhing suriin ang iba pa naming mga video tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at kung paano magdasal sa panahon ng matinding pagsubok. Naway patuloy na bumuhos ang biyaya ng Diyos sa inyong buhay, at naway ang bawat umaga ay maging simula ng isang paglalakbay na puno ng kanyang pagmamahal at patnubay. Salamat sa inyong pananampalataya, at hanggang sa muli nating pagkikita sa kanyang presensya.